Good morning po! Good morning! Good morning! Yes. Good morning! Good morning po sa bawat isa sa atin. And we're so blessed. And yun, may mga new faces. Kami nakikita. And mapagpalang umaga po, minsan pa, sa bawat isa po sa atin. And nasa pag-aaral pa rin po tayo ng ating pong message series about I believe. And we believe. And mga bagay na dapat natin pinaniniwalaan. Bilang basta pinaniniwalaan, tinatayuan po natin. Okay po? And before we go po sa ating pag-aaral ngayong umaga, let me share with you po, ilang bagay lang, okay? And yung bagay na to is isang bagay na seems like kapulutan natin ang pag-inano. According to Wilmington, yan. Sabi niya po, may mga salita daw in English vocabulary na kapansin-pansin o madalas nating, sabi natin, pinagbibigyan ng toon. Okay? May English word na binibigyan natin ng toon, which is tatlo to. Una, the most difficult to say, yung mahirap sabihin. Then pangalawa, the most delightful to hear. Yung gustong-gusto mong pinapakinggan. At yung pangatlo, the most dynamic. Gaya sa umpisa, yung the most difficult to say is the word, I'm sorry. According to him, yun na yung mahirap sabihin. And I know, some of us or all of us will attest to that. Tama? Mahirap magsabi ng sorry. Sino ba yung madali mag-sorry dito? Nagka-sorry kayo agad? Di ba? Bago tayo mag-sorry, kasi, may ganun pa tayo, di ba? Kasi, hindi ko naman sinasabi. Bago mag-sorry, di ba? And sabi niyo yun yung difficult to say. The word, I'm sorry. And again, punta sa pangalawa, the most delightful. Yung pinaka-gustong-gusto mong naririnig. Alam niyo po kung ano yun? Libre kita. Libre ka. Okay? Sagot ko. Yan yung pinakamaganda, di ba? Sabi nga, basta libre, swak yan, di ba? Sabi niya, yun yung pinakamasarap pakinggan. And masarap mapakinggan pag may nanglilibre at nanglilibre sa'yo. Tama, tama? Yun yung pinakamasarap. Okay, ano yung most difficult to say? I'm sorry. The most delightful to hear, ano? Libre kita. Sagot ko, mga ilan. And doon sa pangatlo, the most dynamic. The word dynamic means powerful, active, yung buhay, may dating salita. And it's the word salvation. Ngayong umaga po, ang pag-uusapan natin is the word salvation. Ano ba yung salvation? Medyo theologically term yan ay soteriology. Ngayong umaga po, mag-aaral tayo about the salvation. Ready na po kayo? Kayo po tayo lahat. Buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Titus, chapter 3. Yan. Magdadalawang ano po ako kasi malaking notebook ko eh. Magdadalawang pulpit yan ba yun? Titus chapter 3. Yan nakapost po dyan. Yan, salamat kayo po yung sige po, babasahin ko po yung verse 3. Then tutugon po kayo on the next verse, which is verse 4. Then on the verse 7, sabay-sabay po nating babasahin. Okay po? Titus chapter 3, verse 3 hanggang verse 7. Verse 3 ito po sabi, for we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, despicable, hating one another. Verse 4. Pakisin ng konti, medyo malit na yun. Verse 5. He saved us not because of any works of righteousness that we had done, but according to His mercy, through the water of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Verse 6. Verse 7, sabay-sabay po natin basahin. So that having been justified
grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. Ang Panginoon po, ang madakila sa kanyang mga salita at tayo po'y panalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Meron po kaming kalayaan ng sandali para pag-usapan, para alamin, malaman, sariwain ang salita mo, Panginoon. Tago niyo po ako sa inyong likuran, makihayag ka sa aming kalulignahan. May taas ka. Sa pangalan Panginoon Jesus. Amen and amen. Maraming po tayo mga upo. So balik po tayo sa introduction natin kanina. The most difficult word to say is I'm sorry. The most delightful is the word libre kita. At the most dynamic, the most powerful word, the word salvation. And yung pag-usap ko natin yung umaga. And may mga ilang bagay po tayong dadaanan. Okay, para masundan po natin. 5 bagay lang po ito. Okay, which is we discussed this morning about the meaning of salvation, the source of salvation, vocabulary of salvation, security of salvation, and yung pang-uli, yung challenge natin. So, are you ready po? Ready na ba? Ready na this? Let's do it! Di ba? Sabi nga ng alam MMA, let's get it on, di ba? So, simulan na po natin. So, the meaning of salvation. Ano bang ibig sabihin ng salvation in the first place? Okay, tingnan po natin. Sabi po na, it means to effect successfully the full delivery of someone or something from impending danger. Tingnan po natin yung word dyan na successfully. Okay? Merong nakaantabang kapahamakan na merong magliligtas sa'yo. Ang tawag yan, salvation. In general term, yung nakaumang na kapahamakan ay merong magliligtas. Ang tao po, tayo po ay may nakaumang pong kapahamakan sa atin in the near future. Ano po yun? Sabi ng Bible, for our sins we are beaten low. Merong kabayaran yung kasalanan natin. Okay? Dahil tayo ay makasalanan, ang bawat isa sa atin ay nagkasala, sabi ng Bible, merong kabayaran yon. Okay? Ang kabayaran ay sabi, kamatayan. So, kung ako ay mamamatay once na ako ay magkasala, ba't niya ako namatay? Nagkasala ako kahapon. Diba? Naisip niyo yun? Diba? Nagkasala ako kanini, nag-isip ako lang masama, nakapagsalita ako lang masama. Hindi naman ako namatay. Yun ba yung tinutukoy na? No. Ang tinutukoy doon is not the actual death or the physical death. It's more spiritual matter, which is the second death. Okay? So yun yung naka-impending na kalagayan ng tao kasi tayo ay considered as makasalanan. By the way, sa Bible, pag sinabing kasalanan, kasalanan. Walang white, walang pink, walang any color. Kasalanan is kasalanan. Eh sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan. Isang kasalanan lang. So that's the danger. Yun yung kapahamakan na nakaumang sa tao na tayo ay paparusahan. So kailangan natin ng magliligtas. Kailangan natin ng salvation. Okay? Kailangan natin na may magliligtas sa atin kasi pag walang magliligtas at hindi tayo makakakuha ng kaligtasan, diretso tayo ng impyerno. Kasi bakit? Paparusahan tayo eh. May kasalanan tayo eh. Pero gusto nagsinungaling lang ako eh. Again, sabi ng Bible, kasalanan. Alam mo lang, iwan mo, kasalanan yun. Okay, so, kailangan natin, yun ang ibig sabihin ng salvation. Pero ngayon, titignan natin, ano ba yung nakapaloob? Ano ba yung implies? What implies in the word salvation? May dalawang bagay po yan. Okay? Implication of salvation. Una, kailangan that someone needs to be saved. Sino yung kailangan maligtas? Tayo. Sabi nga ng Bible, nang dahil sa mahal ng Diyos ang sanlibutan. So tayo yun, part of the world. So, ibig sabihin, ang kailangan maligtas ay sino? Tayo. Okay? And, kung titingnan po natin, bakit kailangan maligtas ang tao?
Kasi kung na sa Matthew chapter 9, yan, Matthew chapter 9 verse 12, basahin natin verse 12 and 13, sabi yan, but when he heard this, he said, those who are well have no need of physician, but those who are sick, go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but the sinners. Ang ibig na po sabihin that ang tao is hindi lang physically ill. Hindi lang may karamdamang physical. May karamdamang spiritual. Okay? So ngayon, tingnan natin that someone who can be saved, kasi ang tao, man is what? Desperately ill. May sakit. In short, hindi lang may sakit physical, may sakit tayo more on physical, which is spiritual. Kaya sabi nga dyan, sabi sa Matthew, hindi niya kailangan ng physician. Ang kailangan is more than that. Okay? So tayo, ang tao, nakakailangan tayo ng doktor pag may sakit tayo ng ulo, ay ulo. Diba? Nakakailangan tayo ng doktor ng gamot. Pero maliyan nila yung specific na sakit. Pero yung tao na tinutukoy dito is meron siyang kalagayang spiritual. Dahil tayo ay alin, makasalanan. So, pangalawa, hindi lang man is desperately ill, man stands condemned in God's court. Sabi yung Romans chapter 3 verse 10-19. Tutignan mo natin. Sabi sa Romans chapter 3 verse 10 to 19, walang naghahanap sa Diyos. After niya sinabi, walang matuwid, wala kahit sa, walang nakakasumbong, walang humahanap sa Diyos. Kasi bakit? Ang tao ay humarap sa harapan ng Diyos ay what? Ano yung sabihin ng condemn? Hinatulan na. May kaparusahan na. So in the near future, paparusahan na. So kailangan na talagang maligtas. Okay? Dahil hindi lang siya may sakit spiritual, ang tao din ay kakatulid na. Okay? So bukod hindi lang man is desperately ill, hindi lang man stands in the court of the law, man find himself flooded by the waters of sin. Nagpapakasasa sa kasalanan. Diba? Ang tao gusto ng kasalanan. Kasi may nature tayo ng. So, then mga bat, may papakita akong picture yan. Kaya ito yung picture na sinabi ko sa'yo. Tapos mo na. Yan, ang pangalan yan, si Robert Gromacki. Meron siyang mga pinatukuyan when it comes man are being lost. Okay, tingnan natin. Sabi na, man are being lost because they are lost because of their rejection to the Lord. Kaya sila naliligaw, kaya ang tao ay ligaw. Sabi ng Romans chapter 1, kung titignan niyo po, verse 18 to 20, ano yan? Hindi nila pinapansin ang kapahayagan ng Diyos. Basahin natin ha. Hindi na lang na sila. Sabi, Romans chapter 1. Verse 18 and 19. Verse 18 to 20. Sabi, for the wrath of God is revealed from the heavens against all ungodliness, wickedness, and to those who by their wickedness suppress the truth. Dahil sa kanilang wickedness, ganun ang ginamit eh, sa kanilang pagiging humaling sa kasalanan, yung katotohanan ay alin daw? Tinanggihan nila. Okay? So, lost. Ligaw talaga. Sino na po dito na-experience yung maligaw kayo sa isang lugar? Ang hirap. Yung naka-Google Map ka na. Naka-Google Map ka na, tapos naligaw ka pa. Di ba? Ang hirap nun. Di ba? So, ganun ang tao. Men are lost kasi they reject what is truth. Sabi na bakit, alam na nila yung katotohanan,
pero dahil sa kanilang wickedness, sa kanilang kasamaan, sa kasamaan ng tao, tinanggihan nila yung katotohanan. And kung tatanungin ko po ang bawat isa po sa atin dito, ay guarantee po, alam niyo po ang tama at mali. Tama? Alam niyo na po yan. Bakit maraming pagkakataon, hindi natin nagagawa yung tama? Kasi we are being lost. Okay? And we reject. Hindi lang yung sabi na, not only they reject, they are lost because of their relationship to sin. Nagpasaalipin sa kasalanan. Diba? Pag sinabing alipin, susundin mo yung master mo. Tama? May master ka. May nangunguna sa'yo. Sabi ng Romans chapter 5, yung kasalanan. Dahil sa kasalanan na yun, ang tao ay napasa ilalim ng kasalanan na yun. Hindi, no? So, they are lost because of their rejection. They're lost because their relationship to the world. Sabi ng 1 John chapter 2, verse 15 to 17, sabi na, do not love the world, because the love of the Father is not on them. Huwag kayong umukus sa mundo. Huwag natin ituon ang attention natin sa mundo. Hindi niya sinabing huwag natin pahalagahan ang nasa mundo. Sinabi niya, huwag natin ibuhos ang attention natin dito. Kasi maraming pagkakataon, dito tayo nakatingin. And kaya naliligaw ang tao. Kasi they reject yung relationship sa mundo and they put themselves into slavery to sin. Okay. So ngayon, ano yung una? That someone needs to be saved. Pangalawa, that someone is able and willing. Yung dalawang implication ng salvation, una, that someone needs to be saved, which tayo yun, tayo yung kailangan maligtas. Pangalawa, that someone is able and willing to save. Kunin niyo po yung salitang dalawa, able and willing. Ano yung talagang able? May kakayanan. Yung willing, gusto. Okay? So, tingnan natin yan. So, the Savior, kailangan niyang i-fulfill yung dalawang bagay na yan. Able and willing. Tingnan natin. He must be able to save. It is possible for a person to have the desire, pero hindi niya kaya. For example, yung doktor, desire niya lang, I guarantee, yung mga doktor na meron tayo, gusto nilang mabuhay lahat ng pasyente nila. Lalo na pag mga critical. Tama? Gusto nilang mabuhay yon. Pero bakit hindi nila nagagawa? Kasi nga, limitado ang kaya-kayanan. Pero ang Panginoon, He is able to save us. Siya lang. Oh, galing, di ba? Yung good works na tayo, tulang. Bigyan, salamat po. Thank you. Ako sweet. Baka naman. Dapat na pala yan, living water. So, yun. So, they must be able to save. So, may kakayanan lang na makapagligtas sa atin, may kakayanan lang ay ang Panginoong Diyos. Sabi na John 4:6, He is the only way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through Him. Maliban sa Kanya. He is only the able. Siya lang yung may kakayanan iligtas tayo. Yung simbahan natin, hindi kaya kung walang Kristo. Kristo lang. Okay? Siya lang. So, He must be able to save. Pangalawa, He must be willing to save. Okay? It is possible for a person to have the ability. Possible lang daw. Na mayroong abilidad, pero walang willingness. For example, lalo sa mga blood transfusion, specifically, yung kadugo mo pwede kang iligtas. Tama kung magsasali ng dugo.
Pero pag wala siyang pag-ayaw niya, galit ako din sa kamag-anak ko rin. Wala pa rin mangyayari, hindi makasalinan ng dugo. Pero ang Panginoon, not only He is able, He is willing. Bakit? He died on the cross eh. Siya nga, diba sabi nga, siya yung naging kordero, siya yung naging alay natin. He took the form of a servant. Willingly. Walang pumilit sa kanya. Diba? So yun yun. So, yung dalawang implication ng salvation, kailangan may maligtas, which is tayo, at kailangan ng manliligtas, which is able and willing, which is ang Panginoon. Okay, tingnan natin. So, ngayon tingnan natin yung source. What is the source of our salvation? Pero tingnan, bago natin puntahan yan, puntahan muna natin yung false hope of salvation. Kasi may mga false hope of salvation eh. Tatlo lang yung nilagay natin dito. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, it is not of your good works that you are being saved. It is by the grace of the Lord. So, ibig sabihin, ang good works ay walang kinalalaman sa'yo. Kaligtasan. Mabuti naman ako eh. Mabait ako. Wala mong kinalaman sa kaligtasan mo yan. But it is the result of your salvation. Kaya ako nagagawa ng mabuti, kaya ako nagagawa yung mga mabubuting gawa, kasi it is the result, it's the birth ng kaligtasan na natanggap ko, kaya ako nagagawa ng mabuti. Pero wala siyang kinalalaman sa kaligtasan ko, kasi sabi ng Bible, it's not of your own good works. Hindi dahil sa yung mga mabubuting gawa. Doon na po, ginamit ko pa yung word na good. So hindi. Walang kinalaman ang mabuting gawa sa ating kaligtasan. Okay? Baptism. Walang kinalaman. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1:17, walang kinalaman yun. Kasi in the first place, ang baptism po ay command. It's a utos. So wala siyang kinalaman sa iyong kaligtasan. Balik tayo sa John 14:6. Except through Jesus. May nakalagay ba yung except through Jesus with baptism? Wala. Okay? Eh, sama na rin natin din yung church membership. Wala po. Kasi ang magliligtas po sa atin, walang iba kundi si Kristo. So the source of our salvation is, sabi ng chapter 3, verse 3 to 7, binasa po natin kanina, si Jesus po ang ating tagapagligtas. Wala nang iba. Pag may sumulpot dito, nako, twice. Okay? Si Jesus lang po. Bakit? Kasi He is able to save. Sabi ng Hebrews chapter 7 verse 25. Ayan. Consequently, He is able. Ginamit na lang yung word na able. No? He is able for all time to save those who approach God through Him, since He always lives to make intercessions for them. Ganda sinabi dito, no? He is able for all time. Para daw yan, magligtas ng mga lalapit sa Kanya. Sino daw po yan? He, Jesus. So, He is able. Bakit si Jesus? He is able. Pangalawa, He is willing to save. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slow about His promise, as some may think of slowness, but He is patient with you, not wanting any to perish, but all to come to repentance. Nanyahan na tayo na lumapit. Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Nasa atin pa rin pala yung susi, no? Kung tayo lalapit ng sa Panginoon. Diba? Pero the source ng ating kaligtasan, malinaw na malinaw na sinasabi po ay ang Panginoon sa Kristo. E tingnan po natin, what are the threefold method of salvation? Ay tatlo.
niyo po ako Una po, that salvation is always by the blood. By the blood of Jesus. Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, without blood, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kaya kung titignan niyo po, in the Old Testament, bakit may mga dugo-dugo? Bakit may mga pagpatay, pag-alay? Kasi the Old Testament is the preparation ng things to come, which is the New Testament. Ipiniprepare sila, inihahanda sila, that meron kayong may iaalay, may mamamatay para sa inyo, na hindi na kailangan pumatay pa ng hayop para tubusin yung kasalanan nyo. Kasi ang naging katubusan na natin sino po? Si Jesus. Kasi po yung ginawa ni Jesus sa atin. He shed His blood. Namatay siya sa krus Okay? And for that reason, nagkaroon tayo ng kaligtasan. The blood, this blood must be innocent, shed, and applied. Innocente, sabi ng Bible, He knew no sin. Hindi siya nagkasala. Diba? And kailangan itigis. So hindi lang, salvation is always by blood. Salvation is always through Jesus Christ. Okay? Salvation is by blood, by His blood. Salvation is through Jesus Christ. At pangatlo, salvation is always by grace. Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya po tayo naligtas at maliligtas. Hindi dahil sa mabubuti natin gawa. Okay? By blood, by His blood, through Jesus, and by His grace. This grace is preceded by sinners. This grace is followed by the Savior's peace. So may kinalalaman, kailangan mag-respond tayo dun sa biyaya ng Diyos. Ngayon, para mas maunawaan po natin mabuti ang salvation, meron po tinatawag na vocabulary. Pag sinabing vocabulary or salita, para mas may paliwanag ang isang bagay. And ang salvation po, meron po siyang 15. Oh, 15 na vocabulary. Ginawa po namin yung iilan lang. And yung nakaraan pong nag-preach po tayo, napakampewan po natin yung isa doon, which is the, tawag yung nag-preach po tayo last time, nakakuha po natin yung isa doon. Ngayon, pipingin po natin yung 5. Okay? The vocabulary of salvation. Una po dyan, yung tinatawag na substitution. Sabi na 1 Peter chapter 3 verse 18. Meron po. So, basahin ko lang po. 1 Peter chapter 3. Alam po natin. Chapter 3 verse 3 hanggang 8. Ito po sabi, for Christ also suffered for sins once for all, the righteousness for the unrighteous, in order to bring you to God. He was put to death in the flesh, but made alive in the spirit. Substitution, may imbis na tayo yung mapapahamak, may pumalit sa atin. Yan po yung salvation. Imbis na tayo yung mapapahamak, tayo yung mapaparusahan, may nagtuk ng effort para kunin yun, which is Jesus. So may tinatawag na dalawang bagay, temporary at saka permanent substitution. In the Old Testament times, prior sa crucifixion ni Jesus, ang tupa ang ginagamit nila pamalit, pang-alay sa kasalanan. Kaya nagkaraw na burnt offering, diba? May peace offering, may kinalaman lagi sa hayop, particular sheep. Kung sa panahon kayo natin gagawin yun,
Daming shit siguro dyan eh, no? Tapos kakainin natin after. Pero during the Old Testament, ganun po ginagawa nila. And it is temporary lang. Kasi bakit? During Old Testament lang po yun. So, di ba? Pero may tinawag ng permanent substitution. Kasi in the New Testament times, the shepherd died for the sheep. Maging baligtad eh, no? Sino shepherd natin? Sabi, the good shepherd died for his sheep. John chapter 10. So, inalay niya. The Son of God became the Son of Man, that Son of Men might become the sons of God. Hindi ko po. The Son of God become the Son of Man. Nang sa ganon, tayong mga anak ng tao ay maging anak ng Diyos. He took that substitution na ikaw ang makaanak, ako na lang. So, yun po yung sabihin yun. So, that's substitution. Next is reconciliation. Ano ba ibig sabihin ng reconciliation? Okay? So, tingnan natin yung meaning. What's the meaning of reconciliation? According to the Old Testament, Hebrew word kapar, okay, which means to cover something in it. It is translated atonement and reconciliation. Ibig sabihin, yung kasalanan ay tinakpan or may nagtakip. Okay? May kasalanan, may nagtakip nun. Ibig sabihin ng Old Testament. Pero, in the New Testament, the Greek word alaso, ito ang ganda nito eh. Change the word enmity to friendship. Na dating tayo ay kaaway, napupuot ang Diyos sa atin, naging kaibigan tayo ng Diyos. So, ibig sabihin, nagkaroon ng pagkakasundo. Dahil sa kaligtasan na tinanggap natin, na kung dating kaaway ng Diyos, naging kaibigan ako ng Diyos. Kasi nagkaroon ng pagkakasundo. Na-cover yung kasalanan. Okay? So, ano yung una? Substitution. Pangalawa, reconciliation. Okay? And nakapaloob dyan sa reconciliation yan, that God has reconciled Himself to the world through Jesus Christ. Si Jesus Christ pa rin. Walang iba. Walang ibang nag-cover. Walang ibang umako. Okay? Walang ibang nakipagkasundo. Liban ang Diyos. Siya pa din. Siya pa rin ang umabot. Okay? And man is now to reconcile himself to God through Jesus Christ. Si Jesus pa din. Siya pa din. So ngayon ang tao, kailangan niyang lumapit sa Panginoon Jesus para mapalapit sa Diyos. Wala nang iba-ibang, sabi nga, wala nang intro-intro pa. Kay Jesus na lang. Hindi na natin kung pwede kung kanino pang Poncio Pilato tayo lalapit para patawarin tayo. Okay? Kung kanino pa tayo lalapit, wala na. Renta ka na nga kay Jesus. Hindi sabi niya eh. Walang ibang daan. Walang ibang way except maliban kay Jesus. Siya yung magpapakasundo sa atin. Okay? So, hindi lang po substitution, hindi lang reconciliation, pangatlo, adoption. Okay? The word adoption, pamilyar tayo sa word adoption eh, no? Yun din ba yung pastor, yung adoption na meron tayo sa mundo? Tignan natin. Okay? The word literally means the placing of a son. Sa mundo natin, pag ang tao ay nag-ampon, literally, nagiging anak yun nung nag-ampon. For example, kumare, si Dave. Inampon ko si Dave. Diba? Pagkawa ka. Pagkawa ka na. Sabi ko. Para mag-gets natin. Si Dave, inampon ko. Okay. Biologically, hindi ko siya anak. Kasi wala kami connect.
connection eh. By blood, by laman, wala. Pero, nag-ano ko ng adoption, nag-under ako ng adoption paper, punta ako sa munisipyo, punta ako doon, nag-file ako at nag-grantan, binigay, naging anak ko siya. So, ibig sabihin, ang adoption literally, it gives him the privilege na maging anak ko. The same way, nung tayo'y niligtas, nagkaroon ng salvation, tayo ay naging anak ng Diyos. Ang tawag sa proseso na adoption. Okay po? And it gives us the position as the Son of God. Naging anak tayo ng Diyos. Hindi lang yung spiritual adoption differs from civil adoption. Kasi bakit? Magkaiba sila in the first place. Magkakaiba. Kasi sa civil adoption could never give the nature of the father. Kahit ampunin ko si Dave, hindi niya makukuha yung katangian ko. Yung tabako pwede. Nandito ako. Yung tabako makukuha niya. Di ba? Yung pogi pwede din. Ay wala. So pwede na makuha yun. Pero the nature, yung kalikasan ko, yung the way ako mag-isip, hindi mo makukuha yun. Pero iba sa Panginoon. Nung nagkaroon tayo ng kaligtasan sa Kanya, the mind of Christ is ipinagkaroon din sa atin. Kaya nagkakaroon ng bunga ng Espiritu. Nagkakaroon ng fruit of the Spirit, yun yung nakikita sa atin, yung love, joy, peace, patience, blah, 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 yun. Yun yung dapat nakikita. Kasi it's the mind of Christ, it's the will of Christ, it's the one of Christ sa atin. Yun yung gusto niya sa atin. So yun yung kaya in some way, magpagkakaiba din sila. And in some areas, in some cases, civil adoption could be declared null and void. Sa mundo natin, ang adoption pwedeng maging void. Wala, inampon ko si Dave. Eh wala palawa kaya nang buhayin si Dave. Kaya na kayong kanin, limang kanin sa araw. Di ko kayang buhayin. Nalaman ng munisipyo ng Mare. Ibinovoid po namin ang pag-ampon mo kay Dave kasi wala kang kaya nang buhayin. So, wala yung proseso ng adoption. Wala kang kakayan mo. Pero sa Lord, meron. Kasi we are absolutely secure sa Kanya. Dahil adoption no? Ginawang anak tayo, then secure na tayo, then yung mind pa ni Christ hindi ko sa atin. So, spiritual adoption o adoption compares with civil adoption. The father must begin the adoption leading to his adoption. Ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that solely begotten sa that whosoever. So, ibig sabihin, ang sinunang gumawa ng kilos, tao? Ang Diyos. Kasi sabi, He loves us so much. Sobrang mahal ng Diyos ang tao, ibinigay niya yung kanyang He made the first move. So yun. Siya yung unang gumawa ng action. Then both adoption gives an inheritance. Sabi yung binasa natin, heir. Tagapagmana. Wow! May bagay tayo mga nais Panginoon. And to one who previously had none. Sa mundo, wala tayong mapapala. Pero sa Panginoon, sabi niya, tagapagmana kita na. Okay, gano'n yun. Both adoption provide a new name. Diba? Sa Bible, kadalasan binabago yung mga pangalan. Si Jacob, ang pangalan ni Jacob pinalitan into Israel. Si Abraham pinalitan into Abraham. Kasi pipilan. Eh tayo pinalitan din tayo ng pangalan natin. Kasi naging anak na tayo ng Diyos.
It means to impute the act of one person adding something good or bad to the account of another person. May idinagdag sa katangian natin. May dinagdag sa atin. Ngayon natin, ano ibig sabihin? May dalawang uri ng imputation. Una, yung imputation ng Adam's sin upon the human race. Sabi ng Romans 5 chapter 12, because of one man, sin entered into the world. And by sin, death comes. Pero tingnan natin yung unang sinabi niya. By one man, si Adam. Dahil sa kanya, nagkaroon ng kasalanan. So, because of that sin, we are being imputed by sin. In short, may minana tayong kasalanan. Nagkaroon tayo ng likas na makasalanan. Whether we like it or not, meron tayong likas or kalikasan ng pagiging makasalanan. Kasi may minana tayo. Malinaw ang sabi ng Bible, for by one man, sin entered into the world. Dahil sa kasalanan ng isang tao niya. Eh kung titignan natin, disobedience yung nagawa niya. Hindi siya pumatay. Hindi siya nagpumalo-ano. Ang ginawa niya, nag-disobey na. So, walang maliit, walang malaki. Ang sin ay sin. Ang kasalanan ay kasalanan. For that sin, nagkaroon tayo ng minana. So, yun yung unang imputation of the human race to sin upon us. Na nagkaroon ng kasalanan, ang lahat ng tao ay naging makasalanan. Yung pangatlo dyan, the imputation of God's righteousness upon the believing sinner. Philippians chapter 3 verse 7 to 9. So, meron din palang imputation. Ang ginagawa Panginoon yan, imputed righteousness. Ako, tayong lahat, kung tumanggap tayo sa Panginoon, hindi ka matuwid. Nagiging matuwid tayo kasi mayroon tayong imputed na tamnan ng katuwiran dahil sa Panginoon. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil mabuti tayo, hindi. Dahil pa rin sa Panginoon, nung tayo ay tumanggap sa Kanya. Naging matuwid tayo dahil sa Kanya. Okay? So, na-impute tayo. And we are not justified, hindi tayo napawalang sala dahil mabuti tayo, dahil mabait tayo, dahil magaling tayo, hindi. Dahil sa Panginoon, yung Kanyang katuwiran ay naging katuwiran natin, naging matuwid tayo sa Kanya. Okay. So, yun yung ilan sa mga and the next natin yung panglima. Isa pa. Okay? Justification. Yan. Romans 5:11, basahin natin. But more than that, we even boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we now have received reconciliation. Justified, pinawalang sala. Binaliwala, parang in-short, parang napakababa ng word na binaliwala. Ano ba yung sabihin yan? In short, ang isang ibig sabihin yan, ay alam natin yung hindi niya ibig sabihin. Okay? It does not mean to be acquitted. Ano ibig sabihin nun? Sa kaso, pag nasa korte ka, pag sinabing acquitted ka, hindi ka guilty, tama? Parang okay ka, malinis ka. Diba? Pag sa mga kaso, acquitted yan. Hindi naman talaga guilty yan eh. Diba? Pero, but it is to be successfully defend oneself all charges sa kanya. So, ibig sabihin, hindi siya acquitted, but guilty. Yan yung kaibahan sa Panginoon na yun. Guilty tayo sa kasalanan, pero tayo ay pinawalang sala na. Hindi tayo, dahil sa katuwiran natin, pinawalang sala niya tayo, kasi tumanggap tayo, lumapit tayo sa Kanya. Yun yun, di ba? So, hindi lang yun.
yung word na defend na tinutukoy dyan, by the way, is the countermeasure or pagtatanggol. Okay, nalilis si tanggol, hindi yun, di ba? Pero it means a countermeasure, may nagtanggol sa'yo. Okay? Even though ikaw ay guilty, even though tayo ay makasalanan, ang Panginoon, ginastify na yun. Pinagtanggol na. Oh, ganda na yun. Pangalawa, it does not mean to be pardoned. That is found guilty but given another shot. Kasi pag pardon, di ba, may certain ginawa kang, kumbaga na ano mo ba ito ng 1 year, di ba? Kaya naman may presidential pardon, di ba? Pero hindi yun, yun yung sabihin ng justification. Ang ibig sabihin nun, guilty ka, guilty pa rin tayo, pero binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na magtuloy. Ganyan yung justification no? Hindi niya pinawalang sabi na, hindi ka makasalanan. Makasalanan tayo. Pero bibigyan kita ng pagkakataon. Yun yun. Then, pangatlo, it does not mean to be parole. Conditional release. May ginawa kang mabuti, but to be guilty and set free. Guilty tayo, pero tayo ay pinalaya ng Panginoon. Ang tawag po dyan, justification. Kaya we are being justified by our faith through our Lord Jesus Christ. So, hindi lang siya basta pinawalang sala. Pinalaya ka niya, binigyan ng pagkakataon, pinagtanggol tayo ng Panginoon sa So, ito yung methods of justification. Una, may tinatawag na remission of sins penalty. Ibig sabihin, yung remission, the word remission means pinatawad, nakatawad, o pinakatawad. Okay? Sa penalty ng sin natin, tayo ay pinatawad ng Panginoon. Sabi ng Hebrews chapter, sa book of Hebrews, your sins and iniquities I will remember no more. Ang galing nun, ang ganda, ang bigat nun. Yung pagpapatawad ng Panginoon, yung ginawa natin kasalanan, maaari natin gawin kasalanan, sabi ng Panginoon, pinatawad ko. Hindi lang yun. The restoration of the divine favor. Kasi, ang tao nung nagkasala or nagkakasala, siya ay nahihiwalay sa Diyos. Yun ang realidad. Pag ang tao ay nagkakasala, humihiwalay sa Diyos. Pansinin niyo, in the day of creation, nila Adam at Eve, nung nagkasala sila, ano muna nila agad ginawa? Lumapit sa Diyos? Nagtago. Humiwalay. Tama? And that's the, common din ang ginagawa natin. Pag tayo nagkakasala, tinatanggal natin mismo yung sarili natin sa Diyos. And then the favor na meron dapat tayo, ganda ng favor nila ng Eve, tumitingnan nyo. Ano yung sabi ng Bible? All that you need, ipuprovide ko na nandiyan na. Kaya nawala yung favor na yun, nung nagkasala sila. Isang mabas, gano'n din. Pero meron niya tawag na restoration. Ano justification? Diba? Ibabalik niya yung pabor ulit sa'yo. Pangatlo, the imputation of Christ's righteousness. Kaya sinabi natin kanina. The imputed righteousness ng Panginoon. Yung pagiging mabuti natin, magagawa natin dahil sa Panginoon. Man justifies only the innocent. Tama? Pinapawalang sala lang ng mundo ang inosente. Pero, but God only the guilty man justifies on the basis of self-merit, but God on the basis of the Savior's merit. Dahil sa katubusan na ginawa ng Panginoon, na kahit tayo guilty sa kasalanan, ang ginawa na. Tingnan po natin the security of salvation. Or in short, katiyakan. May salvation na tayo,
pero hindi lang basta natapos doon. Kasi may security. Sa mundo po natin, gusto-gusto natin ng seguridad. Tama? Ganyan pa niyo po nasabi, Pastor. Bakit? Ngipin pa lang natin, may security na eh. Diba, naka-bracelet. Pero kidding aside, ang tao is into security. Gusto na may kastiyakan sa lahat ng bagay. And the Lord grants us that security also in the salvation. Bakit? Una, our eternal security is purchased by God. Masaya natin dyan 3 verse 15-16, may maganda sinabi niya eh. Alaw niyo lang po ako na bukatin lang po sa akin. Kung sabi, that whoever believes in Him may have eternal life. Sa atin, kabisado na natin yung yung verse 16. Pero yung 15, ito sabi, that whoever believes in Him may have eternal life. Kasi inulit niya ulit yung sa verse 16. So, ibig sabihin, yung garantiya ng eternal life ay may ibibigay ng Panginoon once we believe. Once na tayo ay naniwala, once na tayo ay nanampalataya, it grants us the eternal life. Hindi ba security yun? Diba? Eh, hindi lang yun. He promised by the Father. Sabi na John 10, no one can pluck you out of my hand. Walang sino mang makakaagaw sa iyo sa kamay ko, sabi ng Panginoon. And gamitin ko na rin yung sabi sa Romans chapter 8, beginning from verse 30 hanggang 38. Sabi doon, yung love ng Panginoon, no one can separate us from the love of God. Neither death, neither angel, neither anything. Sabi niya, walang makakapag-iwalay sa pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Ang tingting security mo. Diba? Na once na tayo kumilala sa Kanya, yung security na ibinigay ng Panginoon. Hindi lang yun. We have been sealed by the Holy Spirit. Ang ibig sabihin po ng sealed, kailanman hindi mawawala. Na pag ako umilala sa Panginoon, hindi na mawawala yun. Ang pinakamagandang example niyan, alam niyo po ba yung sa mga karne? Hayop. Sa probinsya po kasi, pag maraming may nag-aari ng baka, para hindi magkalituhan, ang ginagawa po niyan, pinapasok. Nilalagay ng initial, pare BJ. Nilalagay sa baka. Papasukin sa sa may bandang petan, may bandang paa, nilalagay ng marka. Ibig sabihin, yung marka na yun, pag mamayari yan yung BJ. Na kahit mamatay na yung baka na yun, makikita mo pa rin yung marka ng BJ. Ano sinasabi natin? It's the same way. Our salvation is doon na, permanent na yun. Hindi na makakalam. Pastor, paano yun pag tumalikod ako? Nawala ako. Diba? Alam mo tandaan, kung ang tao ay nagsasabi na siya'y kumilala na sa Panginoon, ano dapat ang binubuo niya? Babalik pa rin ba sa dating gawin? O pupunta na sa pabago? Hindi ko sinasabing hindi na tayo magkakamali. Magkakamali tayo. Nandito pa tayo sa mundo eh. Pero iba na yung gawin mo dapat. Kung nung dati, papunta ako dito, ngayon, papunta na ako dito. Kasi hindi yung way na sabi ng Panginoon sa akin. Pero dahil sabi ko, manggap na ako sa Panginoon, kumilala ako sa Panginoon, dito pa rin ako pumupunta. Paano natin mag-justify na sasabihin, tumanggap at kumilala tayo sa Panginoon? Eh yung pa rin yung way mo. Sabi ng Panginoon, eto na. Malinaw na sinasabi ng Bible, by their fruit you shall know them.
Kailangan namunga. Eh basta yung bunga ko, isa pa lang. At least may bunga ka. At pansin mo, paano mo malalaman kung ikaw ay nagbubunga na? Nabilang mananampalataya. Bigyan gusto nyo makakita ng hint. Pag may bumabato na sa inyo. Literally, sa atin, sa probinsya, mga laking probinsya dito, di ba pag ang puno may bunga, kahit maliit pa yung bunga yan, kahit di pa yun, anong ginagawa ng mga bata? Sabi kasi, bigyan tayo palsikit. Tinitirador. Tinitirador, kahit binabato, kahit di pa maliit, kasi kapansin-pansin ang bunga eh. Pag may bumabato na po sa inyo, may bunga na po kayo. Parang bumabato, si pastor, si mother, si sister. Si Bible, nandiyan na. Diba? May bumabato na po sa inyo yan. Be thankful. Kasi nagkakaman din. And sa pinapatukoy lang dito, na hindi mawawala yung kaligtasan. Ganda na ginawa ng Panginoon, yung kaligtasan niya. Na laging may part ang Panginoon. Ang tao, ang part na lang, ay lumapit. Yung part na tao eh. Anak, ginawa ko ng lahat. Lapit ka lang mabawalik. Lord, nakakahiya eh. Same way, tinatalan siya ka na Eva. Ano yung una nila naisip? Lord, makasalanan na kami, hubad kami. Stay po ba natin, hindi alam ng Diyos yung kalagayan natin. Pero gusto mo rin ikaw mismo lumapit. Hindi tumakbo pa palayo, tumakbo pa palapit sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon sa atin eh. So what's the challenge? Ito yung maganda. Balik tayo sa text natin. What's the challenge for us? Ano yung hamon sa atin ngayon na of all the truth, of all the things na nakita natin ngayon, ano yung challenge? Alam niyo po ako nabasahin po yung verse 8. Actually, hindi po pala na-explain natin. Pero verse 8, kung may Bible po kayo, mas maganda makikita niyo yan. Ang ganda po na pagkakasabi sa verse 8 eh. Pero bago natin masahin, tingnan natin yung verse 7. So that having Jesus Christ our Savior be justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. Verse 8, ano sabi? The saying is sure. I desire you insist on these things so that those who have to come to believe in God may be careful to devote themselves to good works. These things are excellent, profitable to everyone. Dalawang salita po yung challenge sa atin. And the first word, kumita niyo po sa verse 8, is the word insist. Sabi niya dyan, that you insist on these things. Ano daw yun? Ano yung insist? Iba yung sakit sa balat. Diba? Hindi ko yun. Insist po ay ito. Insist is ipinagpipilitan mo. Binupush mong gawin. Na dapat itong gawin ko. Na dapat kong isaisip. Sa taong nakikipag-argumento, sino po nakaka-experience ng nakipag-argumento sa isang taong nakikipag-argumento? Ang tanong, may nananalo po ba? Or may madaling manalo? Wala. Kasi bakit? They insist what they know. Kaya sabihin ko, hanggang papuntang pa ako doon. Sabi nyo, dito, doon. Dito. Kung hanggang hindi insist ko yung gusto ko yun. Sabi nung sabi ni Gusido, sabi sa po niya, insist daw natin is na pagpumilit natin ang alin. Masabi sa pangalawang salita, the word be
careful. Ano yung sabihin ng be careful? Be careful to devote themselves to the Lord. What is that? Be careful means na namumuhay na naayon kay Kristo. The B word or BE is sa mga estudyante, ano ang B or BE? Pag sinabing verb, ano siya? Action word. So it has to do something. Kailangan may gawa, may action, kumikilos. Sabi niya, it implies action that every decision that we make needs to come from an actual, careful consideration. Pinag-iisipan mo, pinagpipilitan mo na dapat ito ang gawin ko. At dapat kong alalahanin. Dapat kong tignan. Nalin, ang Panginoon namatay para sa akin. Nang sa ganon, ako'y mamuhay para sa Kanya. Ipagpilitan natin ang katotohanan na yun sa atin. Na hindi ka na pagmamayahari ng sarili mo. Kasi na be careful to do it. Gawin mo to. Gawin natin to. And itong pinakamahalagang bagay, kung anong magiging tayo sa kinabukasan, merong mahalagang bagay tayong ginawang pagpapasya ngayon. Kaya sabi sa book na ito, be very careful. Kasi ayaw mo mawintang ka in the near future kasi hindi ka naging maingat doon sa bagay na dapat kong pinatayuan, pinaniniwalaan, ginagawa. Kaya sabi niya, insist it. Pagpilitan mo, gawin mo to. Alalahanin mo to. And be careful to do it. To do it, to think of it, na ang Panginoon ay namatay para sa akin at ako'y mabubuhay. Wow. Wala nang ekesyon. Wala nang ganun. Pilitin mo, isang isip mo, gawin natin. Ano sabi na? Walang kesyo. Kaya sabi na, be careful to do it. Kasi at the end of the day, what we become in the near future is may impact yung ginawa namin yung decision today. Kaya maraming napapahamak kasi hindi sila naging maingat. Kaya maraming napapaniwala kasi hindi naging maingat. Kaya ini-insist mo, ipagpilitan mo. Kung nakikipagtalo ka sa argumento, ganitong gawin mo dito, ipagpilitan mo to. Ang sa gano'n sabi niya, and be careful to do it. Jesus Christ died for you, and you should live for Him. Lagi po tandaan that salvation is not only the plan to save us. Hindi lang yun. Ang salvation din na may kinalaman una kay Jesus Christ ay para tayo mamuhay sa ayos. Hindi lang plano ng Diyos ay ligtas ka. Gusto rin ng Diyos na tayo'y mamuhay para sa Kanya. Kasi ang ganda na nilatag ng Panginoon. Gusto pa rin mamuhay ka para sa Kanya. Mamuhay tayo para sa Kanya. Yung buhay na meron, yung buhay na inubos, yung buhay na niligtas ng Panginoon, gusto niya mabuhay ka para sa atin. And the question sa atin ngayon is gagawin natin. Sabi na, insist. I-push mo to. Gawin natin ito. Tayo mo tayo. Nalahan mo tayo. Magpapala namin Diyos sa mga pangkailangan ko sa lahat. Panginoon, nagawin malapit po sa inyo. Lord, ang ganda ng latag ng kaligtasan na binigay mo po sa amin. Na kami hindi kaibig-ibig, na kami makasalanan, na kami guilty sa kasalanan. You made a way para po sa amin.
Kasi ikaw ay able, ikaw ay willing to save us. Lord, ginawa mo na yung lahat. Now the question is, gagawin namin. Ang challenge, Lord, mamuhay kami para sa iyo. Na itong buhay na nilabos mo, hindi lang basta mailigtas, kundi mamuhay kami para sa iyo. Lord, alam namin, alam niyo, hindi kami perfect. Lord, alam namin, hindi naliligid sa inyo, may nasaklay pa rin kami. Lord, alam namin, hindi ligid sa inyo, nakakagawa at nakakagawa kami ng pagkakataon. Pero in spite and despite of all those things, yung kamay mo, inaago mo pa dito sa amin. And you're always on the business of saving us. You're always on the business na, anak, gusto kitang mungin eh. Gusto kitang hamungin dyan eh. Anak, tigas-tigas na ng ulo mo, gusto kitang kunin dyan eh. At mauwi lang tayo sa tanong na, anong gagawin natin? Kasi ito, kahit alam na natin yung kaligtasan na nilalatag ng Panginoon, pero wala pa rin tayong gagawin. Babalikan tayo sa dating gawin. Babalikan tayo doon. Sabi ng Panginoon, halika! Kunin mo yung kamay ko. Naabot ko ni. Pastor, bigat ko eh. Di ba? Wala na. Siya lang ang way, siya lang ang daan. Gusto natin mapabuti yung buhay natin, pero kinakaligtaan natin yung Diyos. Siya lang ang way. Except, maliban sa Kanya, wala nang iba. Kaya the main challenge sa atin ay gagawin natin. We still live dun sa bagay na palayo sa Kanya, na alam naman natin ay hindi nyo kalooban yan. Kaya tumakbo tayo dapat papalapit sa Kanya. Kasi in the first place, nilaatag niya na yung daan. Ikaw na lang yung mahambang. Kaya kung ikaw kaibigan, alam mo sa sarili mo, wala ka pang pagkakataon na sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran sa iyo. Kinikilala ko yung sarili kong makasalanan ako. Kinikilala ko na hindi ako naging matuwid. Pero dahil sa kagandahang loob mo, kinukuha ko yung pagkakataon ko. Sabihin mo sa isip at puso mo, Panginoon, inaanyayahan kita sa aking buhay. Namanahan bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At ako'y nananampalataya ngayon na ako yung ililigtas hanggang sa ikaw ay dumating. Ikaw naman, matagal ka nang mananampalataya. Matagal ka na nakakakilala sa Panginoon. Alam mo na yung kaligtasan. Alam na natin yung kaligtasan. At talong, babalik pa rin ba tayo sa dati nating gawin? Which is hindi naman na yun dapat nating ginagawa. Kasi dapat namumuhay na tayo pabago para sa Panginoon.